Hello, Chingus and Faith. For today's video, mag-unboxing tayo dahil dumating na nga yung pinadala sa atin ng St. Paul's. Ayan siya. Di ba? So, let's go. Mag-unboxing na tayo. So, ayan nga, bubuksan na natin yung pinadala sa atin ng St. Paul's. Pero, akala ko talaga kitang-kita yung mukha ko. Bastos na camera. Hindi pala. Kamay lang pala yung kita. Todo emote pa naman ako dyan. Tapos, kamay lang pala ang kita. Bastos. Nag-video nga ako nito the day after matanggap ko ito kasi dumating siya hapon na and may pasok pa ako paggabi kaya itinulog ko na lang muna. The next day ko na lang siya nag-video. And yes, sa wakas nabuksan ko na siya pero super silyado talaga kasi yung pagkakabalot ng St. Paul's. Safe na safe din talaga siya. Bago nga ako mag-video nito, natagal na akong makaisip kung saan ako pwesto, kung paano ko siya videohan, kung paano ko siya i-unbox. Dahil this is our first time na may matanggap na ganito. Kung matatandaan nyo kasi, dahil ito doon sa mini-vlog natin doon sa St. Paul's sa MOA kung saan sabi natin, baka naman St. Paul's. Kung akala nyo mabilis ang unboxing lang ito, hindi po, nagkakamali kayo kasi aabot ito ng kalahating oras. Dahil aside sa unboxing, meron itong kasamang chismisan later on. Kaya naman talaga mapapahaba ang ating kwentuhan for today's video. So ayan, isa-isa na nga nating linabas yung mga pinadala sa atin ng St. Paul's at isa-isahin ulit natin yan mamaya. At kung meron ngang malapit sa inyong St. Paul's or Pauline Media Center, pwede nyo yung bisitahin para mag-check naman ng kanilang mga products natural at bumili na rin. Pero kung wala, pwede nyo ring bisitahin ang kanilang website na stpauls.ph. Doon pwede kayong mag-shopping. Hello, Chingus and Faith! Siguro naman napanood niyo yung video ko sa TikTok kung saan nung pumunta kami or nag-pilgrimage kami sa North, pumunta kami ng St. Padre Pio National Shrine sa Batangas. Pumunta rin kami ng Our Lady of Manaoag sa Pangasinan at pumunta rin kami ng Baguio. E nung papauwi na kami papuntang Bicol, dumaan kami ng MOA para doon na lang kami mag-dinner. And of course, mina-excite ako kasi ang isa sa pinaka-paborito kong part na puntahan sa MOA is yung St. Paul's. Kasi nung dati nga, nag-aaral pa ako ng Boys Town, oo. And then, meron kaming outing. Kasi kapag meron kami mga activities or cleaning contest doon sa loob, kapag nanalo kayo first and second, mag-outing kayo. And isa sa pupuntahan nyo is yung MOA, na baon na 20 pesos. And then, saan ba aabot yung 20 pesos mo? Yung 20 pesos kong yan, pinupunta ko yan ng St. Paul's. Yung iba kong mga kasamahan, pupunta sila ng National Bookstore. Yung kahaba-haba ng pila nila para bumili lang ng ballpen, be. Yung pinarehas lang naman na ballpen. Tapos may sukli pa yan na 50 centavos, 25 centavos, parang ganyan. Tapos sabihin pa nila, keep the change. Yayamanin. Pero ako, dahil nga, mahilig talaga ako doon sa mga novenas and yung bracelet, ng mga rosary bracelet, pumupunta talaga ako ng St. Paul's. Kaya nung pagpunta ko this year doon, sabi ko, bakit parang iba na yung location nila? So, tinanong ko yung bantay, sabi ko, ito lang po ba yung natatanging store ninyo dito? Sabi niya, oo, kakalipat lang daw nila doon. Mag-iisang taon pa lang. Diba? So, ayun, nagsimula na nga ako mag-search ng aking mga gustong bilhin. Hinanap ko talaga is yung book. Malayo pa lang, nagbabiyahe pa lang kami. Iniisip ko na talaga kung anong bibilhin ko. Oo. Ang isa talaga sa pumasok is yung libro tungkol kay Blessed James Alberion. Kasi nga, dahil sa kanya nga natin ipinangalan yung Media Alberione, hinanap ko talaga yung kwentong buhay niya para mas makilala ko siya at para naman maibahagi ko rin siya or maibahagi ko rin yung kwento niya sa inyo. Ganon. So dahil nga na-feature din nga natin yung pagbisita natin doon, pinost natin sa TikTok, yan, sabi ko doon sa post na yun, kung alam nyo naman, sabi ko, baka naman, St. Paul's. And yes, pinagbigyan nga tayo ng St. Paul's. So, pinakita ko na rin nga doon sa simula yung mga pinadala sa atin. O yung pag-unboxing natin. Isa-isahin lang natin ulit, okay? Actually, tinanong ako ni Brother Almir kasi siya yung may plastic pala dito. Tinanong talaga ako ni Brother Almir kung ano yung gusto ko. And then sabi
niya, pumili daw ako, bumisita ako doon sa kanilang website and pumili kung ano yung mga gusto ko. Eh, ako talaga, merong 3 lang naman talaga akong gusto talaga. Magkaroon ako ng copy ng Bible. Yes, meron akong Bible pero naka-Tagalog siya. Ah, Natatandaan ko kasi yung meron akong mga dormmate na lumaban sila sa National Bible Quiz sa St. Paul, yung St. Paul National Bible Quiz. At ang ginagamit nilang Bible is New American Bible. So, matagal ko na talaga siyang chine-check-check doon sa website ng St. Paul. Yes, kaya ko naman siyang bilhin. Kaso lang, iniisip ko talaga yung shipping fee, charis. Pero pinadalhan talaga tayo. Nabi ko kay Brother Almir, gusto ko talaga ng Bible. So, pinadalhan tayo ng New American Bible. Ang ganda ng cover niya. If you want, you can also visit their websites. Uh, Facebook page, Instagram, doon. Pwede kayo doon mag-message. Pwede ka mo duman, nag-decon. Pwede kayo doon mag-message ng inyong mga inquiry. Nung pumunta nga ako doon, kwento ka lang, nung pumunta ako doon ng St. Paul's doon sa MOA, nakita ko talaga yung book na ito ni Blessed James Alberion, ay ni Blessed Timothy Giacardo. Nung pagpunta ko doon, nakita ko talaga ito and then sabi ko, afford ko ba? Kakayanin ko ba sa budget ko? Sabi ko, wag mo na. Basta ka na lang. Pero pinalahan nila tayo. And actually, this is the diary. Ang nabuklit ko na rin ito when I was still in Boys Town. Kasi meron din kaming copy noon doon sa library. So, nabuklit ko na rin siya pero hindi ko talaga siya nabasa. Kasi, as in, diary talaga siya, be. And then, para sa akin, mas makikilala natin si Blessed James Alberione through Blessed Timothy. Kasi sino pa nga ba naman ang mas nakakakilala kay Blessed James Alberione, kundi siya. Pero actually, pinadalhan ako ni Brother Almir. Bumili pala ako nito, Brother Almir, doon sa MOA. Pero, share ko muna pala sa inyo kung ano yung mga binili ko bago yung mga pinadala nila. So, dahil nga, wala yung kwentong buhay ni or yung book about Blessed James Alberione, napag-isipan ko na lang na bumili na lang ako ng Lives of the Saints. Itong mga book na ito, nabasa ko na rin naman sila dati before pa, doon sa Boys Town. Ito siya, ito yung meditation, meditation of the Saints, on the Saints. Ano ba, magbabasa na lang? Oo. Itong book na ito, itong volume 5 na to, hindi ko pa siya nababasa. Yung may kwento ni Saint Edith Stein, Lucia Santos, and then yung mga Fatima Seers, hindi ko pa siya nababasa yung volume 5. Pero ito, kasi 3 volume ang nabili ko. It's volume 5, 3, and 1, I think. Oo. Itong volume 1, nabasa ko na siya, especially itong story ng martyrs, Carmelite Martyrs of Compiègne, and Saint Joan of Arc. Pero itong kay Saint Gianna Beretta Mola and kay Saint Zélie Guérin, hindi ko pa siya nababasa. And don't worry kasi ikukwento kasi meron nagre-request ng kwento nitong Martyrs of Compiègne, yung Carmelite. Soon, i-feature natin siya sa ating TikTok account. Abang-abang lang. And we also have this another volume. Kulang nga pala, dapat pala, di ko alam kung ilang volume na talaga ito. Kasi nabili ko lang is 1, 3, and 5. Wala yung 2 and 4. Wala kasi doon sa MOA, di ko na nakita. Wala. And ito, nabasa ko na rin ito. Ang nabasa ko lang dito sa volume 3 is yung kwento ni Beata Elizabeth Canori Mora. Ito siya. Ang asawa niya, parang malupit siya. Masyado siyang, alam mo na yun, masyado siyang obsessed sa asawa niya. Sa sobrang niyang obsessed, parang seloso na siya. Pero sa huli naman, parang pinagpalit niya rin naman si Blessed Canori Mora. Pero nang mamatay itong si Blessed Elizabeth, nagparay po yung asawa niya. Pahapyaw lang, oo. And of course, itong Carmelite mystic na Saint Mariam Bawardi. Hindi ko pa nababasa itong si Benedita Bianchiporo. Hindi ko alam kung paano basahin. And itong si Margarita. This is the mother of Saint John Bosco. Hindi ko pa siya nababasa din. Sinasabi ko nga ito ngayon, bumili nga ako brother, Pero pinadalhan niya pa rin ako ng ganito.
Of course, bumili rin ako ng novena kay Blessed Carlo Acutis. Dahil nga aside kay Blessed James Alberione, isa rin sa ating mga patron or patron ng ating media or online apostolate ay si Blessed Carlo Acutis. Malapit na po ang fiesta niya at magpapanovena po tayo. Kaya bumili talaga ako. And then, meron pa akong biniling crucifix. Hanapin ko lang. Eto, kasi naghahanap talaga ako ng crucifix na pwede kong ikwikwintas. And then, may nakita kong malaki nito doon. Sabi ko, sobrang laki naman. Baka makalagpas na ako ng langit. Kaya, kinuha ko yung maliit-liit lang ito. Sabi ko, parang malaki pa rin nga siya. Gusto ko ng mas maliit pa dito. Gusto ko yung size ng cruise ni Saint Teresa of Calcutta. Yung nandito niya. Oo. Pero, okay na din ito. So, yun lang naman yung nabili ko doon. Actually, ang sabi nung bantay, ito ay 105 ang price niya. Pero nakuha ko lang siya ng 50 pesos, 'di ba? Kasi hindi ko alam kung anong rason. But anyway, let's proceed na. I-share ko na sa inyo kung ano pa yung iba pa nating mga natanggap mula sa St. Paul's. And hanapin natin. Yes. Actually pala mayroon silang letter, ayan o. Sabi dito, maraming salamat John Robert B. Ubias. Hanggang ngayon talaga, nahihirapan pa akong i-pronounce ang sarili kong pangalan. And, slash, or ano ba yan? Slash, hindi siya slash. Open and close parentheses, Media Alberione. And yes, nagpapasalamat sila para sa ating feature. Of course, nagpapasalamat rin naman ako para sa kanilang mga regalo para sa atin. Before pa talaga nila ito ipadala, bago pa talaga ito ipadala, nag-picture na si Brother Almir kung ano yung mga ipapadala nila. And nakita ko ito, akala ko poster na pwedeng i-frame. Yung pala book siya. Sorry naman. It's about Blessed James Alberion. I think nakita ko na rin ito doon sa St. Paul sa Naga. By the way, kung maghahanap kayo ng St. Paul store, isang tip lang, kadalasan yung kanilang mga store, it's either nasa SM or sa ibang mall at doon sa may malapit sa katedral. Basta sa may malapit sa katedral, laging merong yang store ng St. Paul's. Like dito sa Naga, nasa may likod lang ng cathedral. Nung pumunta ako doon, nakita ko ata ito, kaso lang, wala akong pera that time, be. Sabi ko, babalikan ko na lang pero hindi na ako nakabalik. May book akong nabili doon about rin kay Blessed James Alberione. Ewan ko kung saan ko na naman linagay. Oo, basta. Eto, akala ko talaga siya poster. Papagawa sana ako ng malaking, ipapa-frame ko sana kasi nga, magno-novena na para sa karangalan niya on November and then ngayong October kay Blessed Carlo Acutis, ang dalawang patron ng ating apostolate. Ano pa ba? Ano pa bang meron dito? Ito pala. Itong book na ito ni Blessed James Alberione, nabasa ko na rin ito. Isa ito sa mga librong una kong nabasa tungkol sa kanya when I was still in Boys Town. Oo. Di ba, taray? Maganda to kasi yung mga book printed by may book kasi na ganito, printed in Italy. And color, may mga picture talaga siya. So, maiengganyo ka talaga magbasa. Oo. And then aside from John, when I was still in Boyson, kasi dito sa may likuran na part, nandito yung contact ng postulator. So, I've been trying to send them emails before. And wala nga kaming contact kasi sa loob ng Boyson. Wala kaming Facebook. Bawal mag-Facebook. Walang cellphone. Wala akong ano-ano. Lagi lang kami nagsusulat handwritten letter na pinapadala sa post office. So, ganun. So, kaya hindi ko na-contact that time yung postulator ni Blessed James Alberione. Pero nung makalabas na ako ng Boys Town, oo, so I tried reaching out. By that time, ang postulator pa ay si Father Jose Antonio Perez. Siya pa po. And then, nag-request ako ng relics ni Blessed James Alberione. Kwento ko lang, be. Oo. Sabi niya, kailangan ko daw humingi ng recommendation letter from our parish priest.
So, by that time, wala naman akong connection and sino ba naman ako para bigyan ng recommendation ng aming kura-paroke, hindi naman ako kilala. So, what happened is, nawalan ako ng pag-asa na I could request relic ni Blessed James Alberione. Pero nabigla na lang ako, sabi niya, nag-email si Father Jose Antonio, sabi niya, si Father Perez, sabi niya, nagpadala daw siya sa akin, pero hindi siya dumating, guys. So, sabi niya, magpapadala ulit daw siya. And yes, without recommendation letter, pinadalhan talaga tayo ng first class relic ni Blessed James Alberione. And then after noon, dahil nga yun lang yung pinadala niya, yun lang talaga, yun lang. Yun yung pinadala niya is yung kay Blessed James Alberione lang. And sumunod na buwan, pinadalhan niya rin tayo ng first class relic ni Blessed Timothy Giacardo. Kwento ko lang. Oo. And this one, actually nakita ko lang ito doon sa friend ko. Hindi kasi ako mahilig magbasa ng wala kasi siyang mga picture be. So, parang hindi ako naengganyo basahin siya. Pero dahil na curious na nga talaga ako kay Blessed James Alberione, dahil nga sa madami talaga siyang finwound na congregation, so na-curious talaga ako kung ano ba talaga ang kwento niya. So, binasa ko itong mga testimonies about Blessed James Alberione. And if I'm not mistaken, kasi more than 8 years na yung nakakaraan nung huli kong mabasa yung librong ito. I think merong isang madre or isang sister, tinanong si Blessed James Alberione kung meron ba siyang gift of bilocation. Hindi ko lang talaga matandaan kung tama ba talaga. And then sabi ni Blessed James Alberione, kung alam mo, wag mo na lang ipagsabi. Parang gano'n. I'm not so sure. Basahin ulit natin. And gagawa tayo ng separate videos tungkol kay Blessed James Alberione. Separate playlist, special playlist sa ating YouTube channel na kinukwento yung buhay niya para mas lalong makilala natin siya at para rin ma-promote ko na rin yung kanyang buhay, kabanalan, pati na rin yung kanyang apostolate, yung kanyang media apostolate na siya rin namang nag-inspire sa atin to naipangalan sa kanya itong ating YouTube, TikTok, Facebook, 'di ba? And then dahil nga super dami yung copies na pinadala sa atin nito, actually akala ko iba't ibang yung mga may mga volume or may mga parang ganon. So dahil marami nga siya, mamimigay tayo ng copies nito. Oo. Tingnan natin kung ilang copies ang pinadala nila. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, yes. 6 na copies yung pinadala sa atin. So, merong 6 na makakatanggap ng librong ito. Maganda po ito kasi mas makikilala niyo si Blessed James Alberione kasi base ito doon sa mga in-interview na nakakakilala kay Blessed James Alberione. And isa sa natandaan ko rin dito, you know what, I invoke Blessed James Alberione in terms of, pag naghahanap ng trabaho. Oo, talaga. Kasi, if I'm not mistaken din talaga, masyadong mapurol na rin yung utak ko, oo. As kapag meron siyang mga seminaryan, kapag yung pamilya nila parang walang trabaho, binibigyan niya ng work. So, siguro doon ko nakuha kung bakit hinihingi ko yung kanyang intercession in terms of, paghahanap ng trabaho. Before, yung tita ko, naghingi siya sa akin ng prayers asking na ipagdasal ko daw siya para makahanap siya ng permanent address? Bakit? Permanent job. And nagpray ako kay Blessed James Alberione. And ngayon, meron na rin talaga siyang stable job. And of course, through the intercession of Blessed James Alberione, pati na rin sa kanyang capabilities or sa kanyang mga kakayahan. Kaya naman, nagtagal talaga siya sa trabaho niya. And then sabi nga na sa akin ni auntie, ng tita ko, every day parang yung work, parang it's a chance to learn, parang ganon. Mahilig rin itong magbigay ng regalo si Blessed James Alberione pag may birthday. So, 'di ba meron silang binebentang mga estampita. Yung ibang estampita nila is walang prayer sa likod, parang
may space siya. And then mahiling magsulat doon ng message and then pinipirmahan ni Blessed James Alberione at binibigay niya yon doon sa may birthday. Parang ganon. Try niyong basahin yung book na ito. And by the way, sabi dito, and yes, binigyan tayo ng listahan kung saan pala matatagpuan yung kanilang mga store. Yes, meron sila sa Makati Superstore. Ang alam ko talaga, ang main branch nila talaga is doon sa Makati. Makabisita nga para makapag ano tayo doon. Makapaghakot. Charis. Sabi pala nung mga nagko-comment, sabi nila, dapat daw nag-request ako ng puon yung malaki daw. B, malulugi ang kumpanya sa atin, B. And then, actually, hindi man talaga ako wala kasi ako masyadong image ng mga santo and I don't have yet altars kung saan ko sila ilalagay. Kaya maybe soon, pag na-open na natin yung oratory, magpapabukas kami. Meron kami ditong lumang tindahan and then gagawin ko siyang Oratorio de Santa Maria de Betania. Once dumating na yung imaheng pinagawa ko, i-open namin yung oratory for the public. Doon na rin ilalagay yung mga relics under my custody and then gagawin yung Thursday devotion. We have Thursday devotion to the Virgin of the Poor, Thursday devotion to Blessed James Alberione, Thursday devotion to Blessed Carlo Acutis, and Thursday devotion to Saint Mary of Bethany. Parang ganon. Di ba, taray? And yes, nationwide, meron silang iba't ibang store nationwide. Kung alam mo kung saan siya sa inyong lugar, try visit, okay? And kung hindi man kayo makalabas ng bahay, kasi mga bata pa kayo, oo. So you can also try checking their website or yung Facebook page, TikTok account, Instagram. Yes. And then pala, sabi kasi nga, nag-request ako kay brother, sabi ko, tatlo talaga yung request ko. It's Bible, then Lives of the Saints, and then Catechism book. Ito na yung mga Lives of the Saints na binigay sa atin. And then, kung gusto nyo rin ng copies, don't forget to, check it out on their website. Ito nakatagalog siya. So for sure, maiintindihan lalo na para sa mga bata. Nakatagalog siya. Meron siyang for ordinary time, karaniwang panahon, yung unang bahagi. Ito yung unang bahagi. No, kasi meron siyang iba't ibang part. Unang bahagi for ordinary time, na kaya green ordinary time. And then ito yung ikalawang bahagi for ordinary time. Kung ito is from yung mga saints from June to August, ito naman is from September to November. We also have dito yung copy na ito is for Lenten season, para sa Kwaresma hanggang sa pagkabuhay. We have saints from February to May. And then by the way, ang author ng book ay si Father Ramil R. Marcos. I'm not familiar with Father Ramil. And we also have here the other one. It's for the Advent season naman. Nakatagalog siya mga be, kaya recommended siya para sa mga bata. Lalo na karamihan sa ating mga followers on TikTok is mga bata. So it's very good para sa kanila. And then meron din tayo ditong cutie naman ito. It's How to Pray, Why We Need to Pray by Sister Mary Neri. Bakit nga ba kailangan natin magdasal? At paano ba tayo magdasal? It's a beautiful mini booklet. Perfect naman. Basahin natin to soon. Aside pala dito sa mga Tagalog na Lives of the Saints, meron din silang pinalalang English. It's sorry, tagal-tagal. Tada! Nakita ko na rin ito sa Boys Town before, pero hindi ako nagkaroon ng chance
na mabasa ito. And I'm really familiar with Father Robert Fox. Magkapangalan pa talaga kami. And ilang volumes din ito. 1 to 4 volumes din yung pinadala sa atin. Kaso lang ito is naka-English naman siya. And yes, meron na tayong mga sources para sa ating mga ikikwento o itatampok na kwento ng mga buhay ng mga santo sa ating TikTok account. Ay, naku, nangangati na naman ang ilong ko mga day. And ito, sa tingin ko na nadaanan ko na rin ito sa Boys Town pero hindi ko lang siya nabasa ata. O, parang ano siya, summary, parang ganon. Pero, it's really good to know Blessed James Alberione. Sana ma-inspire rin kayo sa buhay niya. Kasi even Blessed Carlo Acutis na-inspire at namangha din siya sa apostolate. Ang ingay ng motor. Namangha rin si Blessed Carlo Acutis nga namangha at na-inspire din sa buhay ni Blessed James Alberione. Kaya naman sinimula ni Blessed Carlo Acutis yung kanyang website na patungkol sa Eucharistic miracle, pati na rin doon sa mga apparitions of the Blessed Virgin Mary. Saan ba ako tumitingin? Bakit dito ako tumitingin? Ito yung camera. Tara nito pala, nakita ko rin ito doon sa St. Paul sa MOA, pero hindi talaga for ni Hermano ang inyong book, Charis. Wala na talaga akong budget kasi kinikwenta ko na talaga or nag-minus plus na ako ng kung kakayanin ko ba talaga. Oo. Parang ganun. You know what? I have relic of Blessed Timothy. I have relic of Blessed Timothy Giacardo pero hindi ko talaga alam yung buhay niya totally. Alam ko na siya yung first priest for the Society of St. Paul pero aside doon, wala na talaga. Oo. Kaya it's good to have this book para makilala ko rin siya na maigihan. And yes, isa sa pinaka-paborito sa pinadala sa atin is ito. Tadaan! Yung Faithful Soul. Perfect. Ang cute-cute niya talaga. Dalawa yung pinadala sa atin. It's Saint Therese of the Child Jesus. Of course, familiar kayo sa kanya. And Blessed Carlo Acutis, of course, familiar din kayo sa kanya. Buksan natin and tingnan natin yung quality. Medyas po ito, soul. Oo, soul. Ang spelling ng soul is S-O-L-E, hindi S-O-U-L. Sorry, mahina ako sa spelling. Ay, nga, nakalimutan ko. Dapat pala nag-request din ako ng Story of the Souls. Nakita ko rin pala kasi yun dun sa MOA. Kaso lang, hindi na talaga kayo ng budget ko, be. Doon lang tayo sa 50 pesos na libro. Charis. Tanan! Diba ang cutie? Ang cutie-cutie niya, cuties. Diba? Amoy medyas, of course. Nakalagay Carlo. And then sa likod, a cuties. Diba? Cute ng maray. Ay, napaka-cute niya. So, dahil nga nagtatrabaho ako sa malamig na lugar, maganda to. Oo. Maganda rin yung quality niya. Ano ba yan? Nadidighay ako. Makapal yung quality niya. Oo, ang kapal ng quality niya. Sing kapalata ng mukha ko ito, B. Mahiya tayo, B. Pero maganda siya, oo. Tingnan din natin yung kay Saint Therese. Pero hindi pa talaga tayo lubusan nakapagpapasalamat sa St. Paul's for sending us the gifts. Oo. Oh, itong cutie din. May mga rose siya. Perfect. Cute. And by the way, for ano nga pala, pwede nyo bisitahin yung kanilang website na St. Paul's, www.stpauls.ph, or pwede nyo rin bisitahin sila sa Facebook na St. Paul's Online.ph.
Basta pag sinearch nyo talaga yung St. Paul's, lalabas din naman talaga. Basta yung ganito ang logo, beho. Ganyan ang logo. Ganyan ang logo ng St. Paul's. Hindi ko nga alam kung bakit ganyan ang logo nila. St. Paul's, bakit nga ba ganyan yung logo nyo? Oo. Basta ganito yung logo nila. Basta pag nakita mo St. Paul's, ganyan, oh. Try nyo i-message. Try nyo bisitahin yung kanilang Facebook page, Instagram, TikTok, and I don't know kung may YouTube. Wala silang YouTube. Hindi sila mga, meron ba? Oh, parang wala talaga. So, bisitahin nyo, and wag lang kayong mag-window shop doon sa kanilang website na stpaul.ph. Mag-order rin, be. Oo. And I suggest kung mag-order kayo, dapat maramihan para sulit ang inyong ibabayad sa shipping fee. Suggestion ko lang naman. Oo pa. So, I guess wala na ba? Meron pa pala. Charing! Hindi ko alam kung ano ito. Planner. Saint Undated Planner. Actually, meron pa sana silang inaantay na iba pang mga ipapadala sa atin. Kaso lang, matatagalan pa ata yung delivery nun sa kanila. Mga bagong labas or bagong print, parang gano'n. So, wala na muna. Susugurin na lang natin sila sa Makati sooner or later. Gugulatin natin sila. Sorry, yes. Planner. Bagay ito sa planner. Oo, planner. Ay, ang cute din naman ang planner na ito. Yes, diba? Cute din. May pa-sticker, be. May pa-sticker siya, be. Oh, perfect. Maganda tong planner na to para sa akin kasi alam mo naman, marami akong yung mga content ko talaga sa TikTok, pinagpaplanuhan ko muna yan. Ano ba dapat ang i-release ko this week, this thing, ganyan. So, ganun na nga. Nakita ko na ba lahat? Oo. And ito, yan. You can shop online sa kanilang Facebook, stpaulsonline.ph, sa TikTok, ganun rin, stpauls.ph, and pati sa Instagram. Madali lang sila mag-response mga be sa pag nag-message kayo sa kanila. Laging active sila be. Ewan ko ba kung may inaantay silang mag-chat. Charis na. Lagi silang active. And then pala, shout out kay Brother Almir. Si Brother Almir kasi yung taga-sagot natin or taga-reply sa atin. And available din sila Luzon, Visayas, in Mindanao. Yung ang init-init pero naka-jacket tayo. Siguro yun na yun. Yun na nga yun. This is your Hermano reminding you, yes for holiness, amen to love. Hanggang sa muli, Chingas in Faith. Maraming salamat, St. Paul's, sa uulitin.